Kasi naalala ko yun. Si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, This is Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para lagi kang updated sa bago upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng Butim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po natin ang aming mga kasamahan sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ayan mga Kalingap, medyo kainitan nga po ngayon ng mga situation, ng mga issue na naman mga Kalingap, at ito nga po ay kinabibilangan or parang involved po dito mga Kalingap ang tatlong magkakapatid na mahiyain po mga Kalingap. Ito nga po mga Kalingap ay dahil sa mga issue na lumalabas na merong mga leak information nga di umano tungkol sa mga vlog ni Kalingap Rob dito sa tatlong magkakapatid na ito. Pero sa ngayon po mga Kalingap, ito po ay under investigation pa rin po at aaksyonan po ng mga namumuno sa mga grupo na kinabibilangan ng mga involved person po mga Kalingap. So sa ngayon po ay bigyan na muna natin ng reaction video yung huling pagbisita po ni Kalingap Rob sa tatlong magkakapatid na ito, dahil dito po mga Kalingap sa part na ito ay nagsama po pala si Kalingap Rob ng isang pulis. At dahil nga po dito mga Kalingap ay meron din po tayong nalaman tungkol po sa tatlong magkakapatid na ito ayon sa kanilang nanay na dumaan di umano sa isang traumatic experience o sabihin na natin isang traumatic na pangyayari po sa kanilang buhay na maaaring naging dahilan ng kanilang kinikilos po ngayon yung pagiging mahiyain at parang takot sa tao mga Kalingap. So para malaman po natin ang buong detalye mga Kalingap, tara panoorin po natin at bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2... So, Nay, may narinig akong kwento, Nay. Mayroon pala kayong namatay na anak? Ay, babae. Si Kuya Yo, mali ang kwento. Babae pala. Ilan taon? Ano na yun? 4 na taon. Makamagres. Ilan pala ang nangyari, Nay, no? Ilang taon po, Nay, yung anak niyo pong yun? 6. Grabe. Ano nangyari, Nay? Bakit namatay? Magkasakit siya yung nagtatae-tae. Hindi namin agapan. Diyos ko. Yun ang bunso kong anak. Grabe. Anong pangalan po? Marian. Marian. Saan siya nakalibing? Doon sa South. Tinambak. Nagtae lang, ganun. May siguro, may nakain na Parang nagalawan nalason. siya. Nagalawan. Tapos hindi na bawi. Ano nangyari after nun? Natakot na kayo? Yun na nga. Magalis kayo doon? Ikalis kanya. Yun yung dahilan? Oo, kasi parang nakikita ko siya lagi. Kumbaga hindi ko makalimutan. Diyos, siyempre, anak niyo po yun. Bata pa. Ang ganda yung kay Chris. Mas maganda ba kay Chris? Oo. Anong mga bata? Anong sabi nila? Wala naman. Ano sila, namimisan nila? Iyak lang kasi naalala ko yun. Marami. Naalala mo niya eh? Ayaw ko na sana yung maalala. Pasensya na po kayo, Nay, ha? Okay lang. Hindi ko lang, naikwento lang din sa amin ni Kuya Yoyo. Anong taon po yun? Kailan pa po yun? Anong 2020 ano po? August yun namatay. Ngayong last year? Hindi na yung magtatatlong taon na. Magtatatlong taon. Kaya pasensya na kayo kung ako naiyak kasi naalala ko lang. Siyempre, ano naman namin, Nay. Siyempre, magulang po kayo. Alam ko ang niyan, pakiramdam niyan. Bunsong babae pala. Yun yung bunso. Opo. Mahihain din po ba yun? O yun yung pinakamadaldal? Hindi yun mahihain. Yun yung kumpara sa tatlo, yun yung pinakamaingay, madaldal. Madaldal Ang bunso talaga kasi kadalasan ganun eh. Siya yung sa pamilya.
Siya yung bibo. Oo, yun na nga. Bunga nga sana yun. Kaya rin siguro ganito sila, ano Nay? Opo. Parang may kulang. Sakit. Grabe. Bakit na hindi niyo po naisugod agad? Kasi mahirap kami noon. Parang inantay nyo na lang na gumaling, ganun. Oo. Hindi nyo pina-hospital. Dinala ko sa manggagamot. Hindi na gumaling. Parang nagkasakit siya ng matagal. O biglaan. Biglaan siya magsakit. Tapos namatay din kaagad. Ay. So, yun pala nangyari na no? Pero, ayan, mag-focus na lang tayo na isa ngayon. Ano po? Nakaraan na yun. Opo. Diyos na po ang bahala sa kanya. Ano? Oo. Ang mahalaga ay, sa tingin ko naman ay, kung nasan man siya ngayon, masaya siya para sa inyo kasi may tumutulong na po sa inyo. Oo. Di ba, Nay? Opo. At mas magandang isipin nyo na kasama nyo pa rin sa dito na binabantayan kayo habang kayo ay nandito, masaya na may tumulong na sa inyo. Di ba, Nay? Opo. Isipin nyo, Nay, na di kayo nagkulang doon kasi hindi nyo naman po kasalanan yun. Ano? Pasensya na kayo, Nay. Thank you, Nay, ha, sa pag-share po ng ilang bahagi sa patungkol sa inyong buhay. Ano po? Opo. At kahit pa paano ay nagtiwala po kayo sa amin. So yun nga po mga Kalinga Prab, napanood nga po natin yung huling pagbisita po ni Kalinga Prab kung saan po siya ay nagdala ng mga kagamitan na panghardin o pagtatanim para sa mga magkakapatid at dun sa nanay nila, sa kanilang pamilya. At nagdala rin po sila Kalinga Prab kasama ang ating mga kasama sa K-Boys ng mga ilaw na may solar panel po mga Kalingap. At ito nga po mga Kalingap ay napakalaking tulong para sa mga magkakapatid na ito dahil nasa location po nila mga Kalingap ay hirap po na magkaroon ng kuryente. Kaya napakalaking tulong po ng solar na dala po nila. Kaya kung gusto niyo po mapanood yung buong video na ito na pagpunta nila Kalinga Prab ay puntahan niyo po sa YouTube channel ni Kalinga Prab, sa main channel po niya at naandun po ang full length ng vlog na ito mga Kalingap. At dito nga rin po mga Kalingap ay sinama rin po ni Kalinga Prab ang isa sa ating mga kasama din sa K-Boys na Kalinga partners po, walang iba kundi po si Sir Olives TV. Ang alam ko po para nakita ko po si Sir Olives TV dun sa vlog na tumulong din po sa pag-install ng solar panel. So ayun po mga Kalingap, at dito nga po napakwento po si nanay ng mga magkakapatid na ito na meron po pala siyang isang bunsong anak na dahil po sa kahirapan ng buhay ay hindi na po nagawang dalhin sa ospital, hindi na po naipagamot at nanging dahilan po ito ng pagkawala po ng bunsong anak ni nanay na bunsong kapatid po ng magkakapatid na mahiyain na ito mga Kalingap. At dahil nga po doon, tinitingnan po natin ang anggulo na marahil ito ay nasaksihan nila, nasaksihan po nila yung pagkawala simula nung nagkasakit yung bunso nilang kapatid hanggang nawala. Siguro nasaksihan nila ito mga Kalingap at alam naman natin mga Kalingap na very traumatic po yung mga ganyang klaseng pangyayari. So sa tingin ko dito, kailangan din mag-seek din po ng mental health assistance para dito sa magkakapatid na ito. Siguro mas maganda kung makausap siguro ng mga psychiatrist para malaman kung may kinalaman ba yung pagkamatay ng bunso. Baka dahil nakita nila, dahil nasaksihan nila, ay may epekto ito sa kanilang pag-iisip. Kaya ganyan po yung kanilang nire-reaction or pagkilos po. So, yun lang po mga Kalingap at abangan po natin yung mga susunod pang tulong na ipapaabot ni Kalinga Prab para sa magkakapatid pong ito na sobrang mahiyain po sa gitna ng bundok. So, yun lamang po at maraming po salamat sa panunood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.